Part 3, ang sakripisyo ni Anjay. Pag-aalay ng buhay. Tahimik ang buong paligid habang si Anjay, ang pinakabata sa magpipinsan, lumalapit sa gilid ng ilog, nakahandang mag-alay ng sarili kapalit ng kanilang nawawalang pinsan. Si Nana at Bina ay parehas na nababalot ng takot at pag-aalinlangan, ngunit halata sa mukha ni Anjay ang matinding determinasyon. Alam niyang ito na lang ang tanging paraan upang maibalik si Dobby. Anjay, hindi mo ito kailangang gawin, pagmamakaawa ni Nana habang humahakbang palapit, pilit siyang pinipigilan. Anjay, please, dagdag ni Bina, halos nanginginig ang boses sa kaba. May iba pa tayong paraan. Maghahanap tayo ng solusyon. Ngunit iniwas ni Anjay ang kanyang tingin sa kanyang mga pinsan. Kung may ibang paraan, matagal na nating nakita si Dobby. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Baka ito na lang talaga ang natitirang paraan. Ang engkanto sa gitna ng ilog ay tahimik na pinagmamasdan ang tagpo. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila binabasa ang kaluluwa ni Anjay, sinusukat kung talagang handa siyang magsakripisyo. Handa ka na ba? Tanong ng engkanto, ang kanyang boses ay malamig at puno ng misteryo. Handa na, sagot ni Anjay, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matibay. Ang pagyakap ng tubig. Habang lumulusong si Anjay sa malamig na tubig ng ilog, parang bumagal ang oras. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, ngunit hindi niya ito iniinda. Nang umabot siya sa kalagitnaan, tapat sa kinaroroonan ng engkanto, huminto siya. Tumingin siya sa kanyang mga pinsan sa pampang. Nakita niyang umiiyak si Nana, si Bina naman ay tila wala sa sarili, nalulunod sa pagkagulat at takot. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Anjay. Alam niyang ginagawa niya ito hindi lamang para kay Dobby, kundi para rin sa kanila, upang matapos na ang sumpa ng ilog na ito. Ngayong handa ka na, wika ng engkanto, may isa pang bagay kang dapat malaman. Lumingon ito sa kinaroroonan ni Nana at Bina, na tila nanliliit sa presensya ng engkanto. Hindi sapat ang isang buhay para sa isa pang buhay. Ang kaluluwa ng isang inosente ay hindi maaaring palitan ng iba. Ang inyong kapatid, si Dobby, ay nawala dahil sa kanyang sariling kasalanan. Napatingin si Anjay sa engkanto, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig na ang boses. Si Dobby ay kinuha hindi dahil sa basta-basta lang, sabi ng engkanto. Siya'y tumawag sa amin, sa aming mga nilalang ng ilog, hinamon kami. Sa kanyang kayabangan at takot, nakalimutan niyang may mga bagay na hindi niya kayang labanan. Ang mga salita ng engkanto ay tila mga saksak sa puso ni Anjay. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga biro ni Dobby noong araw ng insidente, ang pagtatawa nito sa mga kwento ni Lola Cordeng, ang hindi pagsunod nito sa mga babala. Hindi nila naisip na ang mga biro ni Dobby ay naging hamon sa mga nilalang ng ilog. Ang tunay na hamon. Napaupo si Anjay sa gilid ng tubig, hinahawakan ang kanyang mga paa na ngayon ay halos lumulubog na sa malamig na tubig ng ilog. Hindi totoo yan, bulong ni Anjay, nanginginig ang kanyang boses. Hindi kaya iyon ni Dobby. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumabas mula sa ilalim ng tubig si Dobby, ang kanyang anyo ay malabo, parang isang multo na natrap sa pagitan ng dalawang mundo. Tama ang engkanto, wika ni Dobby, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng pagsisisi. Ako ang may kasalanan. Napatingin si Nana at Bina, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Dobby, bakit mo ginawa yon? Tanong ni Bina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. I'm sorry, sagot ni Dobby, at ang kanyang boses ay parang hinahatak mula sa kailaliman. Akala ko laro lang ito, akala ko kwento lang ang lahat. Pero nung hinamon ko ang mga engkanto, hindi ko alam kung gaano kalaki ang kapalit. Ang engkanto ay tumawa. H-A-H-A-H-A-H-A. Part 4, ang pagbayad ng kasalanan.